Magandang hating gabi po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon live sa Facebook. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayon. Mayroon pong nagmamasid sa inyo. Alamin natin kung sino yon. Simulan natin sa isang awitin. Ang aking nais, alikay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, alikay mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y namamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y paragalan, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. So, pamagat po natin ngayon ay may nagmamasid. Ating babasahin ngayon ang ating key verse sa Psalms chapter 11 verse 4. Noon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. So, ang ating Diyos ngayon ay tumitingin sa bawat isa sa atin at naghahanap kung sino ang mayroong pananampalataya sa Kanya. Kaya't ginagawa ng Panginoon, pinangyayari or tinutulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay ngayon sa ating sa buong sanlibutan, sapagkat ang ating Diyos ay patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin, sapagkat lahat tayo ang bawat isa sa atin ay mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus. So mga kaibigan ko, ating titingnan ang sunod na salita dito sa Psalms 34 verse 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. So, ang Panginoon ay nakikinig sa mga taong mayroong pananampalataya at sa mga taong nagsisikap na maging matuwid sa kanyang harapan. Mayroon tayong mga tanong na sasagutin upang ang ating kaalaman ay dumami o lumawak pa ang ating. Unang tanong, nananampalataya ka ba na ang lahat ng mga tao ay bubuhayin? Sa 1 Corinthians, kung ang sagot mo ay oo, malalaman natin kung tama. Kung ang sagot mo ay hindi, malalaman din natin ngayon. Ating babasahin sa 1 Corinthians chapter 15, sapagkat kung paano kay Adan, ang lahat ay nangamamatay. Gayon din naman kay Kristo, buhayin. Ang ating magulang na si Adan at si Eva ay ang pinakamagulang natin, sapagkat si Adan ang nilikha ng Diyos na tao. Kaya tayo ay naging mga anak ni Adan. So sabi dito na tayo ay nakakaranas ng kamatayan dahil sa ating ninuno na si Adan at si Eva. So, si Adan ay nakaranas ng kamatayan
Kaya tayo din ay makakaranas ng kamatayan. Ngunit, sabi dito, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sapagkat si Kristo ay, ay ipinanganak dito sa lupa at nagkatawang tao at namatay sa krus at muling binuhay sa ikatlong araw. Tayo pong lahat ay bubuhayin. So, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sa isang kisapmata, sa huling pagtunog ng trompeta or pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli ng walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Babaguhin, ibig sabihin, bibigyan tayo ng Diyos ng katawang hindi na nabubulok, yung katawan na incorruptible body, o bubuhayin ang bawat isa sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 52 verse 32, kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikahain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Mga kaibigan, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagpapalaganap ng salita ng ating Diyos. Siya ay nakaranas ng maraming kahirapan sa pagpalaganap ng salita ng ating Panginoon. Mayroong panahon na halos mamatay na siya, 3 araw at 3 gabi siya doon sa dagat na kung halos kamatayan ang hukom sa kanya. Ngunit mga kaibigan, kanyang napagtagumpayan at dahil sa pagpalaganap ng salita ng Diyos, siya ay nakamit niya ang kamatayan. Ngunit mga kaibigan, hindi yun baliwala yung kay Apostol Pablo, sapagkat sabi niya na sa kanya, as for me to live is Christ and to die is gain. Sabi dito, ulitin natin ang sinabi niya, kung ako'y nakikipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid ayon sa kaugalian ng tao, anong pakikinabangin ko? Kung ang mga patay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo'y mga mamatay. Gusto ni Apostol Pablo na ating maisaisip na ang tao talaga ay bubuhayin, ang tao ay mayroong tinatawag na life after death. Buhay pagkatapos, once tayo ay mamatay, mabubuhay din naman tayo sa tamang panahon. So mga kaibigan ko, ibig sabihin na huwag nating masyadong pagtuunan ang mga pagkain at ang mga pag-inom, or umiinom naman tayo ng tubig, ng soft drinks. So hindi yun dapat nating masyadong paglaanan, kundi ang ating paglalaanan ay ang buhay na walang hanggan na kasama ang ating Diyos. Imagine mga kaibigan, tayo ay nabubuhay dito almost ngayon according sa Psalms, na ang tao ay nabubuhay ng 80 or 90 ang edad. Ngunit puno ng kapanglawan, puno ng mga pagsakit at puro lamang mga pagmamataas. Ngunit mga kaibigan ko, dito sa edad na yan, tinitingnan ng Panginoon kung kailan tayo maghahanap sa Kanya, kailan natin siya bibigyan ng panahon. Kaya mga kaibigan, gusto ni Apostol Pablo na tayo ay tayo ay gumising sa katotohanan na tayo ay pansamantala lamang dito. Sabi niya, kung ang mga patay ay hindi bubuhayin, makakain na lang tayo, iinom, wala namang pagkabuhay, gaya lang naman tayo ng mga hayop. Pero mga kaibigan, tayo ay bubuhayin na magmuli. Kaya mga kaibigan, kung hindi ka nananampalataya sa mga bagay na ito, mas mabuti pa sa atin kung tayo hindi manampalataya, libutin natin ang buong mundo.
ubusin natin ang ating pera para lamang ating maalaman na talagang may pagkabuhay na magmuli sa mga patay at ating maalaman na si Jesucristo pala ay totoo na nag-i-exist or totoo pala na mayroong Diyos. Kung tayo titingin pa lang sa langit, ating makikita na talaga na mayroon talagang Diyos na lumikha sa atin. Kung ating nararanasan, alam natin na nararanasan ngayon ang itong pestilences, yung COVID-19, ito ay hindi pwedeng kung tao palang ang may gusto nito, posible na nakahanap na ng lunas, ngunit may ibig iparating ng Diyos sa atin na talagang mayroong Diyos na kailangan nating paghandaan. Tinitiis ng Diyos na magsakit ang tao para lamang makamulat sa katotohanan na talagang mayroong Diyos na kailangan pagbigyan ng panahon. So sapagkat ang mga tao ay nawawala na ang pananampalataya. Yun dapat ang ating bigyan ng malaking panahon ang paghanap ng Diyos. Ikalawang tanong, saan pupunta ang mga taong nabuhay ng walang kasirahan? Yung tao na namatay, bibigyan niya ng buhay ng hindi na masisira. Saan pupunta? Ating babasahin sa John chapter 5 verse 20. Inyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ibig sabihin, yung mga patay mabubuhay, 29, at magsisilabas ang manang sisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay na kasama ang Diyos. At ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli, bubuhayin din sa hatol. Saan yun? Ating malalaman ngayon. Una, ating pagtuunan muna yung ganti sa mga mabubuti. So, sa mga humahanap sa Diyos, una, ano ang kanilang kahinatnan? Batay sa Revelation 21 or Pahayag 21 verse 1 to 7, na doon, sabi doon na nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Sinabi din doon na ang mga tao ay papahirin ang mga luha ng mga tao ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng dalamhati o sakit o ano paman na mga kahirapan sapagkat naparam na ang una at lahat ay naging bago. At ang Diyos din ay sa kanila. Ating pagtuunan ang 7. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ang magtatagumpay lamang mga kaibigan sapagkat napakahirap sa mundong ito mga kaibigan, dahil tayo ay napapalibutan ng mga kasamaan at napapalibutan tayo ng iba't ibang mga temptation sa ating buhay. Kailangan natin yung paglabanan sapagkat mga kaibigan, pag hindi natin paglabanan, tayo ay makianib doon sa mga gumagawa ng masama, malagim ang ating kasasapitan. Kailangan nating magtagumpay sapagkat kung tayo'y magtagumpay, magiging Diyos natin si Jesus at tayo'y maging anak niya. Ang ikalawa, basahin ko sa Mark chapter 9 verse 47 to 48. At kung ang mga mata ay makakapagtitisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang maibubulid sa impyerno. Sabi din, ating mga mata, posible maraming kasalanan na ginagawa ng ating mga mata. Alam na natin kung ano yun. Kaya mga kaibigan, tayo ay humiwalay doon. Kailangan natin, ibig sabihin na dukutin, ibig sabihin stop. Sabi pa doon, yung mga kamay mo kapag nagkasala, putulin, stop. Ibig sabihin, tama na, huwag na ng kasamaan sapagkat malagim ang kasasipinan, sapagkat ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan o ang impyerno. Sa Revelation 20 verse 10 at saka 15, pahihirapan sila araw, gabi, magpakailan-kailanman. Mga kaibigan, talagang totoo ang sinasabi sa Biblia
sa sunod ang number 3. Ano ang ating gagawin para maligtas? Una, maging handa tayo dahil sa 2 Peter chapter 3 verse 10, doon sinabi doon na ang pagdating ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay hindi natin nalalaman kung anong oras darating o kung kahit anong oras pwedeng dumating ang magnanakaw. Kaya kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Sa Acts chapter 1 verse 11, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Itong si Jesus, sabi ng mga anghel, sapagkat na nasaksihan ng mga apostoles ang Jesus papuntang langit at ikinubli siya sa mga langit, may nagpakita sa kanila na anghel at sabi ng anghel ang pagparoon ni Jesus ay gaya rin ng pagparito niya sa lupa, mga kaibigan. Kaya kailangan nating maging handa. Talagang totoo na mayroon talang Diyos. Alam niyo ba mga kaibigan, ang mga Diyos sa iba't ibang lugar, gaya ng kung hindi na lang tayo magme-mention kung anong lugar, ang kanilang mga Diyos ay mga rebulto, yung mga rebulto na yun, yung tao na yun, sapagkat yun ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, ginawa nilang rebulto, ginawa nilang Diyos. Mayroong Diyos din na ginawa hayop, ginawa nilang Diyos yun. Ngunit kung ating titingnan at ating susuriin na ang kanilang Diyos ay mga patay na, kaya ginawa nila ng mga rebulto. Ngunit tayo mga kaibigan, ang ating Diyos ay buhay. Nakita ng mga apostolis, nakita ng mga sumaksi sa Kanya na siya talaga ay nabuhay sa ikatlong araw at nanirahan pa 40 days and 40 nights kasama ng mga apostolis at kasama nila. So mga kaibigan, ibig sabihin hindi sila nagsisinungaling, ang ating Diyos ay talagang totoong buhay. Kaya dapat na tayong manampalataya sapagkat si Jesus ay nabuhay, tayo din ay bubuhayin. Ano pa ang ating gagawin? Ikalawa, ang manampalataya tayo sa Panginoon. Marami kasi ngayon sa mga tao sa ngayong kapanahunan na hindi na talaga nananampalataya sa ating Diyos. O sinasabing, oo, nananampalataya ako sa Diyos, pero nakikita natin sa gawa, malayo talaga, parang walang Diyos. Nakikita natin sa kanilang mga gawa. Kaya mga kaibigan, pagsikapan natin ang bawat isa sa atin na mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. So, sabi dito nga, tayong manampalataya sa Revelation 21 verse 8, yung mga hindi mananampalataya, sabi doon, at sa mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, bakit hindi pa tayo mananampalataya na talagang totoo naman yun? So, kulang yung mga tao binulag ng Diyos sa sanlibutan ito, binulag sila. Kaya tulungan natin ang bawat isa sa atin. Tayo ay magtulungan upang tayong lahat ay maging kasama ng ating Diyos. So sunod naman na ang gagawin natin ay ang magsisi at talikuran ang lahat nating mga kasalanan. Ano ang mga kasalanan na binanggit sa Biblia? Ating aalamin sa Roma chapter 1 verse 25 to 32 at Revelation 8. Dalawa lamang ito na mga book sa Bible na nagsasabi ng mga kasalanan, ngunit marami pang mga kasalanan. Ating lang babagitin ito, ang pagiging maliko or kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, pagiging bakla, tumboy. So basahin nyo na lang sa Roma chapter 25 verse 32. Puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay, pagtatalo, pandaraya, panlilibak ng mga mapanirang puri, mga ngatha ng kasamaan, masuwayin sa mga magulang, mga haling, hindi tapat sa tipanan. Ibig sabihin, hindi tapat sa tipanan kapag kayo ay napagkasunduan ninyo na ganito ang gagawin natin, tapos hindi ka sumipot, ay
masama pala yun. Walang pag-ibig, walang awa, manlalasing. Yung manlalasing, gumagawa ng so mga kaibigan, pangangalo o mayroon mang nakakarinig or sino mang tao na gumagawa nito, pagsikapan natin sapagkat ang ating Diyos ay mapagpatawad. Pagsikapan natin, sabi niya doon sa gumawa ng pangangalo niya, sabi niya doon sa babae na go and sin no more. Sabi ng ating Panginoong Yesus, huwag mo nang gawin ulit iyon at ikaw ay maging totoo na, o ibig sabihin gumawa ka na ng mabuti. So iwasan mo na o huwag ka nang gumawa ng mga bagay na iyon. Iwanan mo na manggagaway, yung manggagaway, yung mga hudim-hudim, yung mga gumagawa ng mga kung ano-ano diyan na mga sinaunang panahon, yung marami pang iba, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagsisinungaling, yun mababasa yun sa Revelation 21 verse 8. Kaya bayaan na natin or iwan na natin ang mga bagay na yun. Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Jesus, ano pang ating gagawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sunod na ating gagawin kung tayo ay hindi pa nangabautismuhan sa pangalan ni Jesus, kailangan sa pangalan ni Jesus upang maging valid yun, sapagkat kung hindi sa pangalan ni Jesus, invalid pa rin yun, sapagkat dito sinulat talaga na mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So mga kaibigan, yung bautismo ipinakita sa atin ng ating Diyos na si Jesucristo, sapagkat siya ang ating halimbawa. Pumunta siya sa ilog Jordan na nagpabautismo siya kay Juan Bautista. So ibig sabihin yung maraming tubig ang dapat bautismuhan, lugar na dapat bautismuhan, sa dagat, sa sapo, or sa ilog. So 1 Peter chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagliligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa magitan ng pagkabuhay ng magmuli ni Jesucristo. So mga kaibigan, yung pagbautismo pala, nag-aalis yun ng kasalanan ng tao, naglilinis ng mga kasalanan, magiging malaya ka na sa kasalanan, kaya mabubuhay ka na puno na ng kabutihan. Ang sunod na gagawin pa ay ang pagpapatuloy sa pagsama at paggawa ng mabuti habang may buhay, upang laging handa at punong-puno tayo sa Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat kung tayo ay gumagawa ng mga kasalanan at hindi tayo gumagawa ng mga gawain gaya ng pagsamba, mga kaibigan, lumalayo po ang Espiritu Santo sa atin. Kaya kung gusto natin na tayo ay mapuno ng Holy Spirit, iwasan natin ang paggawa ng masama at tayo ay palaging makinig sa salita ng Diyos. Sabi doon sa Hebrews 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba, kundi mag-aaralan ang isa't isa. Lalo na ngayon na malapit na ang ating Diyos. Matthew 24 verse 13, datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Bakit dapat magtiis? Sapagkat itong ating katawan ay gustong gumawa ng mga kasalanan, ng mga karumihan. Ngunit dapat tayo ay magtiis. Dapat tayo maging masikap sa mga gawaing karapat-dapat sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Ano ang mga palatandaan na malapit na ang Diyos? Ano ang mga palatandaan upang tayo ay maging handa? Unang-una, Matthew 24 verse 6 to 12. Mayroong tinatawag na digmaan. Sa English, mayroon ding pestilences or gaya ng COVID-19 na ito. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, mga agtitisod, manghihina sa pananampalataya o manlalamig ang pananampalataya ng mga dating nananampalataya sa ating Diyos. Sa Luke 17 verse 26 to 32,
Katulad ng araw ni Noah, ano ang ginawa sa panahon ni Noah? Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa. Gaya rin ang panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nangagbibili, nangagtatanim, nangagtatayo ng bahay. So, kung ating titingnan na nangyayari na ang mga bagay na ito, mga kaibigan. So, yun ang nangyayari sa atin sa kapanahunan ngayon. Ibig sabihin malapit na ang ating Diyos. Sa Luke 21 verse 25 to 27, mayroong tinatawag na storm surge o daluyong. Yun, nakasulat yun sa Biblia. Gaya ng Yolanda. So, Luke 21 verse 32, sabi dito sa Biblia, gayon din naman kayo pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. So mga kaibigan ko, tayo ay dapat maging handa tayo sapagkat anytime pwede nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kaibigan, magpakatatag tayong lahat at gawin natin ang karapat-dapat, gawin natin ang mabuting gawain sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay tumitingin sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa lahat ng oras. Panginoon, tulungan mo rin po kami na maipagpapatuloy po namin ang mga gawain gaya ng pagsamba at mga gawaing nakakalugod po sa iyong mga mata. Panginoon, yung mga tao po na nanghihina, palakasin niyo po ang pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo po kami, ang bawat isa sa amin, ang lakas upang sa iyong pagdating, kami po ay maging handa. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung ano po ang iyong gusto na mangyari sa bawat isa sa amin, your will be done po, Panginoong Yesus. Gaya ang COVID-19 na ito, bilang pagpapaalala sa mga tao, tulungan po ang mga tao na malaman nila na talagang may Diyos na dapat paglingkuran at paglaanan ng panahon. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. In Jesus Christ we pray, Amen. Salamat po. Bel Pidotera, salamat, maraming salamat.